Ito na ang sinapit. Nako ho. Sayang lang ang investigasyon. Diyan ho sa mga nawawalang sabungero. Naging walang kwenta ho. Mantakin niyo ho. Itong mga kaanak ng biktima na nawawalang sabungero, biglang bumaliktad, nabayaran na, inatrash ang kaso. Grabe ho ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakakagulat at marami ang nanghinayang dito sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Talagang malaki ang nagagawa ho ng pera talaga. Kaya noon pa man, hindi rin masolve ito. Ngayon, binuksan muli. Hindi pa rin masolve. At ito nga ang nangyari. Nagkabayaran, bumaliktad ang mga kaanak ng biktima. Inatrash ang kaso. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Ito mga kaibigan, importanteng malaga na mapanood nyo po ito. Nako, madidismaya kayo. Magugulat kayo. Ito na ang sinapit. Nagkabaliktaran, nagkabayaran, tapos ang kaso, walang kwenta. Eto, shout out po sa lahat. Alagang Higit 400 buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake simula July 10, pero wala pa raw nagmamatch sa DNA samples sa mga kaanak ng mga sabungero. Tingin tuloy ng isang kongresista, walang saysayang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maria Enriquez. entrada pa lang, anong sabi? Walang saysay ang investigasyon. Hanggang ngayon po, walang nagmamatch. But dito sa puntong ito, mas matindi pa ang ibabahagi ko po sa inyo sa bandang gitna nitong video na ito. Ipaparinig ko sa inyo, ipapakita, ibabahagi dahil dito nagbaliktaran na ho ang mga kaanak ng biktima at nagkabayaran na po ng napakalaking halaga. Nako, pira-pira nga lang ano. Sa bagay, ang Supreme Court di umano noon ay talagang sangkot din sa ika nga po yung malawakan na involve ang pera. Ay bali daw noon, hindi ho tayo nag-ano, para pera naman. Hindi po tayo nagko-conclude. Di umano. Ito, mga kaibigan, muling lumutang itong nagkabayaran na naman. Higit isang buwan na nang simula ng pagganap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Sa pagdinig kanina ng Kamara, simula July 10 ay umabot na sa 401 ang nakuhang kalansay ng tao mula sa 17 lokasyon sa lawa. The recovered sacks or mesh nets containing the human skeletal remains are usually tied to or attached to two sacks containing sand that serve as sinkers. Marami-raming buto dito eh. Napakaraming buto ho ang na-recover. Nandiyan po ang bilang kung ilan. Ba't ito na ho ang matinding sinapit. 163 sa mga buto ang sinuri kong tugma sa DNA samples ng 29 na kaanak ng mga sabungero. Pero may nagmatch naman kaya? As of the report namin, sir, wala pa pong nag-match. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives. Habang ang ibang buto, tuluyan na raw nabulok kaya hindi na magamit. Tingin ko Ang mga buto tuluyan ang nabulok. Ay syempre, sa tagal ba naman sa tagal ba naman diyan sa ilalim ng tubig, syempre mabubulok, di ba? Yan ang rason. Kaya itong investigasyon naging walang kwenta at bumaliktad na nga ang mga kaanak ng biktima at nagkabayaran. Mga kaibigan, walang kaso. Ay lilinawin po natin. Ito, isusunod ko po, mga kaibigan. Ano ang katotohanan? Aray, nako. Kay sakit naman ng ginawa mo. Napakanta tuloy ako. Ito. tuloy ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante. Magiging walang kwenta yung investigasyon nyo, Asik po.
because of that. Pero depensa ng Department of Justice, hindi pa raw tapos ang kanilang pagsisiyasat. Hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA samples of the 34 missing Sabongero relatives. So, meron pa naman pong mahigit 300 samples pa ang hawak ng forensic group. Ayun mga kaibigan, okay, buting nililinaw natin. Hindi pa rin tapos ang ika nga po pagmamatch at mayroon pang napakarami na imamatch na buto na natitira. Oh, eto pa, mas matindi ho ito, nagkabayaran na nga. Oh, bumaliktad ang mga kaanak ng biktima ng mga nawawalang sabongero. Ito po. Nabanggit din sa pagdinig na may ilang kamag-anak na raw ang binayaran na umano para manahimik. Meron po kasing mga kamag-anak ng mga missing Sabongeros ang napabalitang nagbabayad na. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng PNP na hustisya pa rin ang mananaig. Sana naman hindi balita. Ayun mga kaibigan, nang nangyari. Ha? Iputulin ko na. Dahil alam ko na ang ibig sabihin ng pinutol ko na word. Sana naman ay hindi mangyari na maglahong parang bula itong kasyo na ito. Maliwanag po mga kaibigan. Nandiyan ho, narinig nyo, napanood, napakinggan ng ilang kaanak ng biktima ng mga nawawalang sabongero ay bumaliktad at nagkabayaran na ho. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Ayon dito sa binahagi ko po sa inyo, bumaliktad ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero at nagkabayaran na. Di umano, ayon ho dito sa binahagi ko po sa inyo. Mga kaibigan, abangan po natin ito dahil yung pong lumantad na testigo dito na si Dondon Patidongan. Kaya lang ho lumantad yan dahil nagtiwala kay General Torre bilang naging PNP chief na alam niya na hindi magkakabayaran. Ibig sabihin, tiwala siya na patas, hindi mai-involve ang pera, hindi mai-impluwensyahan. Ay paano ngayon? Ay itong si Torre ay biglang tinanggal. Diyan po, bilang PNP chief. Baka itong testigo, hindi po natin alam. Baka anong mangyari dito? Huwag sanang dumating sa punto na ito ay sumuko, bumaliktad din. Mga kaibigan, dahil baka ito ay anong tawag doon? Mag-alboroto, lalong magpanik dahil nagtitiwala nga siya kay General Torre. Kaya siya lumantad sa tagal na panahon ay nagkaroon lang po ng linaw ito. Nawawalang sabongero dahil nga sa paglantad nitong si Patidungan na ang pinagbasihan niya ay tiwala kay General Torre na hindi ma-influensyahan ang investigasyon. Ngayon ho, General Torre wala sa PNP chief. Ano mangyari po dito? Abangan po natin, mga kaibigan. At abangan po din natin ang pagtatalakay dito ho kay General Torre. Dahil meron po tayong nakuha ang impormasyon na anggulo na ika nga po mayroon na ika nga po matinding. O sige, sa next vlog po natin ang kay General Torre. Like po sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.